So ito yung ating mga railings dito sa ating concrete pad. Yan, makikita nyo. Ayan sila sa gilid-gilid. So pag nagpapakain tayo, pinipilit nilang hulihin yung maliliit na bits. So ayun. So yun yung update natin dito sa concrete pad. So kitang kita nyo naman yung ating mga baby grapes. So sila yung mga kumakapit sa gilid-gilid ng concrete pad. So syempre, para safe sila dun sa mga malalaki sa ilalim. Ayan, makikita nyo. So that's it. Successful breeding. So yan, dyan na siguro sila lalaki. So yun pa yung isa. So yun yung mga parents nila yung nasa ilalim. So yun nga lang, may makikita kayo minsan mga pinagbalatan sa ilalim. At ang dami ng mga breeder natin. Yun nga lang, sobrang dami kasi ng breeder natin. Masyado silang crowded, kaya minsan nagpapatayan na sila eh. Ayan, kaya minsan kailangan talaga consistent yung pagpapakain natin. Dahil pag medyo hindi sila nakakain ng ilang days, talagang pipilitin nilang magkainan. Tapos yung mga maliliit kawawa, yun yung mga matatarget nila. Yun yung magiging pagkain nila. So sa ngayon, ayan. Pero advantage din talaga yung malalaki yung tangke. Kasi ayan kita mo, sa gilid-gilid lang sila. Kasi yung malalaki hindi masyadong nakakapit yan sa sa gilid ng tangke kasi mabigat nga sila. So yung maliliit, mabibilis silang nakakaakyat kasi magagaang. Kaya yan, tingnan nyo yung maliliit natin. Ang problema lang, baka pumanik sila dito sa yan. Kung pumanik sila dyan, makakawala. Pero sa ngayon, hindi naman nila ina-attempt na tumakas. Dahil malawak yung tangke. So yung sukat nga pala ng concrete pad natin is 10 feet by 5 feet. So nilagyan natin ng overflow dito. Ayan, para hindi sumama yung mga maliliit nating alaga. So yun, umaahon na yun. So malalaglag sila, tapos kakapit ulit, papanek, yun lang. So dyan lang sila, dun sa mga gilid dun, meron pa rin So yun, mas less maintenance pagka ganito yung yung setup. So medyo hindi masyadong ma-maintenance kasi mas matagal yung ma-pollute yung tubig dahil malaki nga yung volume ng water. So yun nga lang, minsan kailangan mong magpa-overflow kasi para yung mga dumi sa ibabaw mawawala. Minsan kasi yung magkakaroon din siya ng minsan parang oil So yun ang nagiging problema pag yung mga oil nasa ibabaw. Huwag niyong pabayaan na maraming oil nga pala sa ibabaw kasi pagka maraming oil hindi sila masyadong makakahinga. Kaya dapat laging malinis yung surface level nila. Kaya meron tayong overflow, parang skimmer na rin siya ng mga langis-langis na minsan kasi sa pinapakain natin nagkakaroon din ng minsan may oil. So yun, so ang dami pa rin talaga sa ilalim. Makikita mo dito iba-iba yung sizes nila So siguro iba't ibang batch sila. So itong tatlong to nagbabaybay dito. Mukhang may planong tumakas itong tatlong to. Apat pala. Ayun Tapos dun sa ilalim yun, ang daming maliliit. Yung mga malalaki, medyo malalakas na yung loob lumalabas na talaga sila kasi hindi na sila makakain ng mga
breeder gapi natin. Kasi yung maliliit, sobrang liit, tingin ko nakakain sila ng mga gapi. Kaya hindi sila showy. So yun. So that's our update for today. So yan, so far wala namang masyadong nababawas sa ating mga breeder. So nadadagdagan pa nga ng mga krillings na lumalaki na nga. Ayun, medyo umaahon-ahon na sila dito sa gilid. So dun pa sa dulo marami rin, no. So itong mga iba malalakas ng loob, lumalapit sa akin eh. Ayun, no. So yun lang, yung gaya na sinabi natin kanina, nilagyan natin ng mga added aerator kasi pansin ko pag maraming aerator mas healthy yung environment nila. So yan, sa mga gustong mag-breed, kung wala naman kayong malaking space sa lugar nyo na katulad nito, pwede dun sa mga sa mga tub na ganito, yan. Kasi dyan naman tayo nag-umpisa, di ba? Sa mga ayun, parang lalagyan ng mga damit. Pero ito, meron din ako dito mga parrot fish na walang aerator, nabubuhay din pala sila. Ito kasing iba marami. Ito naman mga natin to, mga ito nagbi-breed na rin to, yung mga ba tawag dito, Kohaku swordtail, tsaka yung mga tricolor. Ayun, may mga maliliit na rin sila dito, may mga marami na rin fry na nandito. Dumami na rin sila. So mukhang nag-breed na rin yung ating mga dito, Kohaku swordtail. Yan ang iba nating setup. So teka lang, i-adjust natin ng konti ang ating aerator. Medyo humina yung ating aerator dito sa sa Kohaku, kaya medyo malungkot sila. Yan, medyo nilakasan natin. So ito naman yung ating mga isolated species, masyado sila malalaki. Kaya sineparate natin sila. So yun, that's it. Ayun, babay muna sa mga lumalapit sila talaga pag may tao. Alam nila kasi magpapakain tayo. So yun, dumami yung mga lumalapit sa atin. Ayan. So that's it guys, and keep safe. Happy crayfish breeding po sa lahat ng crayfish breeder dyan. God bless.